Mga ka-Erts, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Ito na naman ang inyong kaibigan na handang maghatid ng mga maiinit na usapin, reaksyon, at opinyon tungkol sa mga nagaganap sa social media. Bago ang lahat, nais muna nating batiin ang ama ng Kalinggap na si Kuya Val, si Idol Rab, Ate Edna, Ma'am Jack, ang buong Team Kalinggap, ating mga silent viewers, silent subscribers, at lalo na ang ating mga OFW na walang sawang sumusuporta sa ating channel saan mang panig ng mundo. At ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatang, diyan si pinaratangan ng mga politiko o si Kalinggap Rab ang tinutukoy niya na korep. Sa kanyang live, stop bashing na daw oy. Di bale labandere basta hindi Wala lang po corrupt. tayong dapat Pero ikahiya sa bago tayo pagiging dumiretso labandera, sa ating kasi main maraming topic, po yung muli muna trabaho. nating balikan at saksihan ang part Ang 2 nakakaano po kung nanograms magnanakaw interview po ni baga Viency. Dito ay yung marami ang nangungurap. nakapansin ng ilang pangyayari na para sa ilan ay tila mga senyales na mayroon ng namumuong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang personalidad na sangkot sa mga usaping ito. May mga netizens na nagbalik-tanaw sa ilang eksena kung saan may ibong kulay itim na lumapit kay Idol Rab habang nasa isang lugar sila. May iba namang nagbanggit tungkol sa isang usapan na may kaugnayan sa sementong proyekto na dati nang naging paksa ng diskusyon online. Dahil dito, marami ang nag-uugnay ng iba't ibang pangyayari at nagsasabing para bang may mga naunang palatandaan bago pa man lumaki ang mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ng ilang personalidad sa social media. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga obserbasyon at interpretasyon lamang ng ilang netizens. Wala tayong sapat na ebidensya upang sabihing ang mga pangyayaring iyon ay direktang may kinalaman sa mga kasalukuyang issue. Bilang mga responsableng content creators at viewers, nararapat lamang na suriin natin ang mga impormasyon ng patas at huwag basta-basta magbigay ng conclusion ng walang malinaw na basehan. Ngayon, balik tayo sa usaping pinag-uusapan ng marami. Sa isang live stream ni Viency, kapansin-pansin ang mensaheng humihiling na itigil na umano ang pambabash. Maraming taga-suporta ang nagsasabing sapat na ang mga batikos at panahon na upang marinig din ang panig ng kabilang kampo. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding mga naniniwala na dapat pa ring sagutin ang mga alegasyon at tanong na ibinabato ng publiko. Dito nagsisimulang uminit ang diskusyon. Ang tanong ngayon ng maraming netizens, bakit tila nadadamay na maging ang mga personalidad sa politika sa usapang ito? May koneksyon nga ba o nagkataon lamang ang mga nabanggit sa live? Ano ang tunay na ibig sabihin ng mga pahayag na ito? At bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang mga isyong umabot na maging paksa sa mga malalaking programa at online platforms? Abangan natin sa susunod na segment dahil mas hihimayin pa natin ang mga pahayag ni Viency, ang naging reaksyon ng mga supporters at critics, at kung bakit lalong umiinit ang diskusyong ito sa social media. Pero bago yan muli nating saksihan ang kaganapan sa Part 2 Nanograms isang artistahing labandere kung saan siya nagsimula at bakit may mga senyales na sila pala ang sisire sa Kalinggap. Dahil po sa inyo. Ay, grabe. So, yun nga, sabi ni tatay kanina, nagbili ka daw ng semento para sa pinto nyo. Katuwa naman kasi, uy, may uwak. Di may nanunuka? Hindi po. Minsan hindi po kayo nakakapagtrabaho. Hindi po, pag nasakit yung ano ko Bakit paa, po? Pwede niyo po bang ikwento kung bakit? gawa po siguro nung kauuling namin nung ano ay, yung bata pa ako, maliliit pa yan. Pag-uling naman yung hanap buhay Hanap dito. buhay niyo po, Opo, okay. inaabot kami ng ulan. Kaya yun, Parang pasma, ganun. siya po, Ilan taon na po kayo, tay? 43 na po. 43. Bata pa po kayo, tay. Pero maaga na ano yan, ito. Opo, kasi Ano po nagtitrigger dyan para sumakit po? hindi ko po alam. Hindi mo alam? Yan lang, itong kanan lang. Oh, ito po, minsan ito, Yan, dalawang yan. parehas yan, yung dalawang mong hita. Ito po, namamanhid ito. Namamanhid. Ano na po ba kayo? Nagpa-check up na po ba kayo? Siya na po yung mabigyan po yung anak ko ng tulong ni Kalingap. Ano po? Ano nabigyan namin si Opo. Viency? Opo. Yung nabigyan nyo po ay yun po, nakapa-check up po ako, tapos nakabili na po ako ng gamot. Meron pa po nga ako dyan. Wow. Nabili Anong sabi ko. po? Anong sakit nyo daw po? Sa gout daw po. Yung ano, Anong may reseta po bang gamot? mayroon po. Kaya pala hirap din po kayong pamilya. Siya po. Kasi sila din po ata, sa'yo lang din po umaasa. Ano? Opo.
halos minsan ano na, isang taon na akong ano lang ng trabaho, hindi naman yung talagang permis na. Ibig sabihin, hindi po kayo araw-araw may trabaho. Opo. Paano po yan pag wala kayong, di ka nakakapagtrabaho, pag nakikita nyo wala kayong may bigay sa mga anak nyo po pag pambaon, ano po yung ginagawa nyo? Nanghihiram po ng porsintuhan para yung mga anak ko makapasok. Makapasok? Opo. Pero kung ikaw, gusto mo talaga Gusto ko po makapasok, talagang especially si Beyonce. Opo, yun lang po talagang pangarap namin mag-asawa, katapos yung mga anak namin. Ayaw nyo po siyang patigilin. Ayaw po at Kahit na yan. talagang masipag siyang gusto talaga niyang Si Beyonce. Opo. Pwede po ba kayo magkwento kung anong klaseng anak po si Beyonce? Pwede niyo po magkwento yung konting ano? Ay, ano po yan, matulungin yan, saka ano po siya, yung maunawain sa mga bata, yung mga kapatid niya, Okay. kahit po yung sa ibang tao, ayaw niya yung parang kahit naghihirap kami, pag yung niya yung nahihirapan din tinutulungan din po niya. Para yung pinsan niya nga pong yung nasa pambuhan, minsan pag walang baon, binibigyan niya Nabigay pa para, rin siya. opo. Dito naman po sa bahay, tumutulong po ba siya Ay, sa siya inyo? po, pag dadating po niya yan, pag katulad po niyang mga labahin na yan, pag papahinga yung galing na wala siyang ibang gagawin, yan po, linalabahan niya yan. Nilalaban na niya. Di nyo na Opo. po sinasabihan. Hindi na po. Diretso na po. Napakabait naman ni Beyonce, ano? And totoo po ba na tumulong din siya sa pagiging labandera? Ay siya po, yung Naglalabandera siya? Opo, nung nasa pambuhan pa po na pag nalabad din si mama niya, natulong po talaga sila na dahil sila dun sa malaking ilog ng pambuhan. Tapos ito po, pinabili niya na at para Ano po yan? simento po. Ay, semento! Opo, para po pang paayos dito sa namin. Hamba! Opo. Wow! Kasi yung minsan, ito pong pintuan namin na Ay, tinan mo yung detachable yung Ito pinto po. nila. kaya po ito kasing buksan ng kahit nasa labas ka, ay naano po siya. At siyempre, kung sila lang ang nandito sa loob, minsan na dayo ako ng trabaho. Grabe mga kalingap po. Bumili si Beyonce ng semento. Yung binigay bata namin yan. Opo, siya po na yan. pera. Yung Ang galing naman. para maayos na po yan at natakot sila pag gagabi. Ibig sabihin Kayang tong buksan. pinto, talagang sirang-sira po yan. Opo. Kaya pong lukutin yan dito ay ganito. Maunawain siya sa kalagayan nyo. Opo. Ni minsan ba, di siya nagreklamo sa inyo na Ay, hindi naman dapat po. po, lakihan nyo yung baon ko, dapat ganyan. Hindi po. Kung magkano lang po yung inaabot namin na yun na, hindi na siya nagang sabi, kulang po ito. Hindi siya na, O hindi na po. Talagang yun lang talagang naiintindihan niya at talagang lalo pag wala ganitong. talaga. Opo. Pero itong bahay na to, hindi to sa inyong lupa, no? Hindi So, po. di nyo rin kailangan tong pagandahin masyado, ano? Hindi naman po. Talagang inaayos ko lang po yan para Para, safety. Mga ka-Erts, narito na tayo sa ating final segment. Matapos nating talakayin ang iba't ibang naging pahayag, reaksyon, at usapin na lumutang sa social media, isang malaking tanong ang naiwan sa isip ng maraming netizens. Sino nga ba talaga ang tinutukoy ni Beyonce sa kanyang mga naging pahayag? Mayroon ba siyang pinatutungkulan ng mga politiko, o may ipinaparatang ba siyang may kinalaman sa pamamalakad ng pondo para sa mga proyekto at pabahay na dati nilang sinusuportahan? Sa puntong ito, mahalagang sabihin na ang anumang alegasyon ng korupsyon o maling paggamit ng pondo ay nangangailangan ng malinaw na ebidensya at opisyal na pagpapatunay. Hindi sapat ang haka-haka, chismis, o mga pahayag sa social media upang ituring na totoo ang isang mabigat na paratang. Bilang mga manunood, tungkulin nating maging mapanuri at huwag basta maniwala hanggat wala pang kumpleto at beripikadong impormasyon. Ngunit hindi rin may kakaila na maraming dating supporters ang nalulungkot sa mga nangyayari ngayon. Ang tanong nila, bakit tila nagkakaroon ng banggaan sa pagitan ng mga taong dati namang magkakasama at nagtutulungan? Marami ang nagsasabing nakilala nila si Beyonce sa pamamagitan ng Team Kalinga at sa mga programang tumulong sa kanya noong mga panahong nangangailangan siya ng suporta. Kaya para sa ilan, masakit makita na nauwi sa ganitong sitwasyon ang mga dating magkakaibigan at magkakampi. May mga netizens ding nagtatanong kung paano nila dapat tingnan ngayon ang mga lumang pahayag, panayam, at kwento na dati nilang pinaniwalaan. Totoo ba ang lahat ng iyon? Bahagi ba iyon ng tunay na karanasan? O mayroon bang mga bagay na hindi pa nalalaman ng publiko? Mga tanong itong hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang katotohanan.
Hindi dapat maneg ang galit, personal na atake, o paninira. Ang dapat maneg ay ang maayos na paglalahad ng ebidensya, pagrespeto sa due process, at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat panig na maipahayag ang kanilang saloobin. Mga ka-Erts, ano ang inyong opinyon sa isyung ito? Sa tingin ninyo, ano ang tunay na mensahe ng mga naging pahayag ni Viency? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section, ngunit panatilihin nating magalang at responsable ang ating diskusyon. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-like, i-comment, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang reaction videos at maiinit na usapin. Muli, ito ang inyong ka-Erts. Hanggang sa susunod na video, ingat po tayong lahat at mabuhay.